Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise. Yan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din po tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan ginulat ng Saudi Arabia ang pagdaigdigang merkado ng enerhiya matapos nitong i-anunsyo ang pinakamalaking bawas presyo sa krudo para sa mga mamimili sa Asia. At ibinaba ng International Monetary Fund at Asian Development Bank ang kanilang growth economic outlook sa Pilipinas. Bukod dyan, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas sa 4.8% itong Mayo mula 4.7% noong Abril at may halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, pakinggan po natin mamaya si Jonas para sa kanyang Family Alkansya Challenge. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Konting good news muna tayo, bahagyang bumagal sa 6.4% ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin noong Hunyo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kaysa sa 6.8% noong Mayo at nagpapatuloy ang pagbaba mula sa 7.2% noong Abril na dulot ng kaguluhan sa Middle East at pagtaas ng global oil prices. Gayunpaman, nananatiling mas mataas ang antas kumpara sa 1.4% na naitala noong kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Sa unang 6 na buwan ng 2026, umabot sa 4.8% ang average inflation, lagpas sa target ng pamahalaan na 2 to 4% para sa katanggap-tanggap at suportandong pag-unlad ng ekonomiya. Jonas, ano kaya ang pangunahing dahilan kung bakit bumagal ang inflation nitong Hunyo? Well, unang-una talaga, yung malaking bagsak ng krudo, ano? Nakita na natin lalo na doon sa mga balita tungkol sa peace talks, yung medyo malaki ang naiambag noon sa pagbaba ng presyo ng krudo, no? Ngunit ngayon nakikita na natin na mukhang nagbabatsa na namang tumaas, ano? Kaya yan ngayon yung tinitingnan natin kung talagang nakita na natin yung pinakamataas na inflation na 7.2.
Yan, diretso na tayo. Medyo marami tayong tatalakayin ngayon, no? Oh. Eto, good news din. Ginulat nga ng Saudi Arabia ang pandaigdigang merkado ng enerhiya matapos nitong i-anunsyo ang pinakamalaking bawas presyo sa krudo para sa mga mamimili sa Asia sa loob ng mahigit 2 dekada. Isang hakbang na ginawa ilang linggo lang matapos magtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ibinaba ng kaharian ang official selling price o OSP na kanilang pangunahing Arab Light Crude para sa mga August delivery sa Asia ng $11 kada bariles na nagpalit mula sa dating premium tungo sa $1.50 per barrel na diskwento kumpara sa Oman Dubai benchmark. Ito ang pinakamalaking buwanang tapyas sa loob ng hindi bababa sa 26 na taon at unang pagkakataon mula pa noong 2020 na ang naturang klase ng krudo ay ibinenta sa Asia ng may diskwento. Jonas, una-unang tanong ko siguro, no, kung umaangkat ba ang Pilipinas ng Arab Light Crude Oil? Meron naman tayo niyan dati kung matatandaan mo, lalo na pag nung Petron, yung Aramco, talagang meron, no? Mix at majority naman talaga sa atin. Yan ang ating tinitingnan nung una, nung malalaki yung ating mga refiners. Tinitingnan natin yung Dubai crude na yan. Yung galing sa Saudi Arabia at saka yung iba, no, meron yang benchmark, yan yung Dubai crude. Ngunit dahil mas marami na sa atin ang nag-aangkat ng kumbaga finished goods, doon tayo nakatuon na sa MAPS o yung mean of plots, no? So yan ngayon yung kaibahan, pero halos pareho lang yan. Yung isa finished goods, yung isa yung unrefined crude. So, ibig sabihin, kasi Agosto yung ano niyan eh. So, ibig sabihin, pagdating na Agosto, malaking bawas ang presyo sa petrolyo niyan. Dapat makatulong yan, ano? Ngayon, ang isa sa mga dapat nating isipin, bumaba man ang presyo ng langis, depende naman yan kung nasaan ang palitan ng piso sa dolyar. Kung maiwan tayo dito sa 61.50, kung nasaan ngayon, hindi ganun kalaki yung kumbaga ganansya natin kung nakababa ng $11. Okay, ito pa, no? Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East at lumalakas na pressure sa presyo ng bilihin, dalawang malalaking multilateral lenders, ang International Monetary Fund at Asian Development Bank, ang sabay na nagbaba ng kanilang pananaw sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Para bang dalawang ilaw sa kalsada na sabay nagdilim. Senyalis na hindi ganoon kaliwanag ang daraanan ng bansa sa susunod na 2 taon. Nagsimula ang lahat sa mahina at 2.8% na first quarter growth, ang pinakamabagal simula pa noong 2021. Sa IMF, malinaw ang mensahe, mas malalim ang tama ng gera sa Middle East mula sa presyo ng energy hanggang sa kabuang aktibidad ng ekonomiya. Kaya binaba nila ang forecast sa 3.9% para sa taong 2026 at 5.5% naman para sa susunod na taon. Para sa IMF, hindi lang ito tungkol sa Pilipinas, bahagi ito ng mas malawak na global slowdown at tensyon na patuloy na bumabalot sa merkado. Sa kabilang banda naman, mas nakafocus ang ADB sa nangyayari sa loob ng bansa. Binanggit nila ang delayed investments, humihinang consumer sentiment at mga climate risk na tila sabay-sabay na humihila pababa sa ekonomiya. Kaya ang kanilang bagong forecast, 3.8% sa 2026 at 5.3% naman sa 2027. Sinabi naman ng IMF na kung bibilis ang pagpapatupad ng mga reforma at kung hihina ang global energy at food prices ng mas maaga, may tsansa ang Pilipinas na makabawi at makatakbo ng mas mabilis. Jonas, bakit kaya mas mababa ang forecast ng ADB kumpara sa IMF? Well, pareho lang naman halos yung kanilang, hindi naman nagkakalayo yung numero, ano. Ngunit talagang
yung dalawang agencies na yan, pinapakita na ang Pilipinas, isa sa pinaka-vulnerable. Talagang tayo yung pinakabugbog at exposed sa ASEAN region pagdating sa 3 Fs, food, fuel, and freight, no? Kasi lahat yan, halos ini-import natin. Talagang nadadala tayo dyan. Kaya nakikita nila yung medyo mabagal ng pagbalik, no? Yung sticky inflation, nahihirapan na bumalik yung sigla ng ekonomiya, no? Oo. So kaya medyo hindi maganda yung nakikita nilang growth o mabagal dahil yung absorption natin yan medyo malalim, no? Kaya nga kahit ang Bangko Sentral parang tinataya pa na baka pwede pang magtaas ng mga siguro between 50 to 75 basis points pa Okay. mula ngayon at saka end of the year para ma-contain yung inflation. So, yung isang importante na sinabi ng ADB yung tungkol sa climate change, Yun no? nga eh. Dahil Oo. talagang ito hindi lang to nakakatama sa atin pagdating sa pagkain, kahit pagdating sa fuel at saka sa freight, naaapektuhan tayo dito, no? Bigyan kita ng magandang statistics, no? In the last 10 years, ang pinakamainit na panahon ang na-record dito sa Pilipinas. Tapos, nung last 10 years, dito rin natin naramdaman ang pinakamaraming pag-ulan o ang bilis ng pag-ulan. Oo. No? Yung kumbaga yung buhos niya, marami talaga in the last 10 years. So, itong dalawang mga nabanggit ko, talaga nakakaapekto, lalo na sa agrikultura, nakakasira, di ba? O, tulad ngayon, nasa mahabagat tayo. So, yung mga mag-aani at saka yung magtatanim, ito yung mga problema nila. Pag hindi ka nakaani ng mabuti, baka maapektuhan ka, di ba? So, talagang ito ay perennial problem na ngayon, no? So, talagang mahirap bumalik doon sa sigla ng ekonomiya bago yung floodgate kasi wala naman tayong inflation noon masyado. Maganda yung inflation natin bago nung first half, no? Ang problema lang natin ngayon, pag gaano kabilis bumaba para bumalik yung sigla ng economy. Kaya importante yung SONA ng Pangulo, no? Ayan, Para oo. malaman natin kung bibilis ba ang paggastos ng mga infrastruktura at saka ano pa yung hakbang para ma-address yung issue ng 3 Fs, yung food, fuel at saka freight. Okay. Kung patuloy ang mabagal na growth, ano kaya ang magiging epekto nito sa employment saka consumer spending? Ako, ayan ang isa sa mga tinitingnan natin dahil yung mga naririnig natin no mga nakailang episode tayo, may mga tanong tungkol sa stagflation, 'di ba? Babalik tayo. Ang stagflation ay high unemployment at saka high inflation. Na parang nararamdaman na natin kasi tumataas yung unemployment, galing tayo sa inflation na 7.2 at ang huling datos is 6.4%. So medyo mataas pa rin. Ang pinaka-importante na datos na lumabas, yung core inflation na from 4.2 naging 4.4. No? Ibig sabihin, yung core inflation, pag tinanggal natin yung pagkain at saka yung mga utilities, no? Tulad ng naiiwan diyan yung rent, restaurant and miscellaneous, communication. Yan yung kumbaga talagang depende yan sa gamit mo. Tumataas din. So kumbaga yung non-volatile item ng inflation tumataas, may ibig sabihin yan na talagang yung inflation kailangan i-control. Otherwise, magkaka-pressure pa rin yan sa mga susunod na buwan.
Ito no, speaking of unemployment, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas sa 4.8% nitong Mayo mula 4.7% noong Abril. Katumbas ito ng 2.5 milyong Pilipinong walang trabaho. Bumaba naman ang employment rate sa 95.2% mula 95.3%. Pero nagpakita ng malaking ginhawa ang underemployment na bumagsak sa 12.2% mula 15.2% noong nakarang buwan. Sa bilang umakyat ang employed persons sa 49.63 million kumpara sa 48.89 million noong Abril. Samantala ang bilang ng underemployed ay lumiit sa 6.04 million mula 7.41 million. Sa kabila ng mas mataas na unemployment, bakit tumaas pa rin ang bilang ng employed persons? O bumaba? Minsan kasi depende yan sa panahon na lalo na pag may mga nagagraduate, no? Nadadagdag sila sa workforce kaya medyo nasuskew yung datos kasi may nadagdag. Oo. Kaya kumbaga kahit na lumaki yung employed mo pero meron ka pa ring unemployed. Syempre yung bagong graduate unemployed na. So mas marami ang graduate kumbaga o yung mga Oo. labor force. Kaya ngayon nasama na sila. Oo. Ngayon, magandang senyales yan yung sa underemployed. Ibig sabihin, ito ay magandang senyales kasi ito nga yung perennial problem ng underemployment. No? Oo. Kasi merong iba dyan nag-resign, ngayon hindi sila makahanap ng trabaho. Lalo na pagdating sa mga AI at saka digital, yan yung mga hinahanap ng mga empleyado, ng mga employers. Yung mga naandyan. So, ibig sabihin, may mga nagagawang hakbang ang ating pamahalaan na ma-retrain sila. So ito isang magandang datos. Correct. Ngayon, hindi natin alam kung ito ba ay nakatulong dito ang TESDA. No? So kailangan tingnan ang datos kung may mga nagawa ang TESDA na talagang maganda para ma-employ sila. No? Ngunit yung 4.8, kahit sabihin natin umakyat, ang isang hindi magandang number dyan yung 5%. No? Pag lumampas ng 5%, yan yung medyo hindi maganda. No? Ngayon, itatahi ko lang dyan yung recent na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila, di ba? Although ito ay isa sa pinakamalaki, siyempre meron pa ring ibang mga kumpanya na hindi kayang i-absorb yan. Yun nga eh. So, isa yan magiging challenge. So, titingnan natin pag na-implement yan sa July 25. Okay. Ito pa nagbabala ang mga fuel retailer na halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Batay nga sa Means of Platts Singapore at foreign exchange averages mula sa full week trading mula July 6 hanggang 10, sinabi ng isang source na itinatayang ang diesel ay tataas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro, habang posibleng may rollback na hanggang 1 peso and 25 centavos ang gasolina o posibleng tumaas din hanggang 75 centavos kada litro. Kasama sa pagtataya na ang cargo premiums at inaasahang recovery ng oil industry. Anong reaksyon mo dito, Jonas? Wala tayong magagawa dyan dahil ngayon na bumalik na yung nandyan na naman ang pagbabatsa ng gera, no? Oo. Parang kanina ata, parang may third strike na ulit ang US, no? So, ano ba ibig sabihin yan? Ngayon, yung uncertainty ulit sa pagtaas ng presyo ng langis nandyan. Kaya mix yung galaw kasi pwedeng may bumaba, may umakyat, pero kumbaga kung mga the last 2 weeks na inaasahan natin bumaba, ngayon medyo parang medyo babagal yung pagbaba. Yan ang ibig sabihin yan dahil balik ulit yung pag-aalinlangan natin dito sa gera. So, kung bumaba, maswerte. Pag hindi, magtipid.
Yan ngayon ang ano natin, yan ang mga kailangan na hakbang, no? Lalo na ngayon. Yan, bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, nako, ito medyo bad news na naman tayo. Nag-anunsyo ang Meralco ng dagdag singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. May pagtaas na 34 centavos kada kilowatt hour, kaya ang kabuang rate sa karaniwang bahay ay aabot na sa 14 pesos and 83 centavos mula sa 14 pesos and 48 centavos noong Hunyo. Para sa mga pamilya kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito ng humigit kumulang 69 pesos na dagdag sa bill. Ayon sa Meralco, isa sa dahilan ng pagtaas ay ang mas mataas na generation charge na umakyat ng 18 centavos dahil sa pagmahal ng fuel prices. Nako Jonas, hindi kaya isa na naman tong factor sa pagtaas na naman ng inflation ngayong buwan ng Hulyo? Nako, yan talaga ay makakadagdag talaga. No? Malaki yan. Yung 34 pesos na yan. 34 So, centavos. sa maliit ay 69, doon sa siguro sa mga regular consumer, pwedeng umabot to ng mga 500 hanggang 1,000. Depende. Oo. No? Talagang mabuti na lang na malamig. No? Ayun Medyo nga, malamig ngayon. So, hindi masyado kang kukonsumo ng aircon at saka electric fan. No? Pero talagang hindi pa tayo kumbaga nakakatawid dahil nga may mga sinasabi pang super El Nino na darating, di ba? Ayun nga, yun yung masamang ano dun. Okay. Sige, magbabalik muna ang discarding wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Yan bago ang ating segmento, tamang-tama ang advice ni Ding Dong. Dahil baha na, at saka babala nga pala, tumataas na ang dengue. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, So, ito na po, sa ating segmentong Alkansaya, pakinggan po natin si Jonas para sa Family Alkansya Challenge. Oo, tama-tama, no? Kanina narinig natin yung tungkol dyan sa pangabaha na yan. Kailangan mag-ano tayo para sa ating kalusugan, no? Oo. So, unang-una, ang kailangan natin ngayon, micro savings. Yan. So, lalo na sa mga maliliit na bata, kailangan makita nila gaano kahalaga na mag-save ng pera. So, ngayon, uumpisahan natin sa 20 pesos kada araw. Ayun. So, ang kayamanan din, nag-uumpisa yan kung gaano kalaki ang tinago mo. Ang importante yung consistency ng paglalagak mo ng pera. No? So, ngayon, ano ba ang power ng 20 pesos? Ang 20 pesos sa kada araw, 600 pesos yan kada isang buwan. At yung 600 sa buong taon ay 7,300. Ngayon, pwedeng ang magulang para ipakita sa anak niya na nagsisave siya, pag nanay, tatay, 20 pesos. Pag bata,
pwedeng 10 piso yung mga nasa teenager. Yung mga bata pwedeng barya-barya. So ngayon, para magkaroon sila ng parang, kumbaga yung challenge, o magkano kaya mong ilagay. So bibigyan mo sila ng target kung magulang o 20 pesos o 600 yan. So para matuto sila na ini-encourage nila yung sarili nila, parang practice na parang automatic. So kung 100 mo kada araw o yung 20 mo itago mo. 'Di ba? Hanggang maging habit. So hindi extra. Ang dating mo dito automatic itinatago mo. So dito pinapakita natin yung disiplina na para gawin nila yan. So hindi parang pag kung ano yung maiwan yan na, 'di ba? Oo. So kasi importante magkaroon tayo ng habit na ginagawa natin, hindi yung parang kung ano lang yung nagastos natin at may naiwan, uy, ito na yung ating itataya o ilalagay sa savings. So, when you receive income or yung allowance mo, minus mo na agad yung 20 pesos Correct. kada araw. Ngayon, yung susunod, pag-isipan natin yung mga leaks o yung butas sa ating buhay na gumagastos tayo para maging savings. So tulad yan, kape, di ba? Medyo mahal na kape. Ang question dyan, baka pwede mong bawasan ng 20 pesos. Di ba? Para yun naman ang maitago mo. O wag ka na talaga magkape. Di ba? Magbaong ka na lang ng kape mula galing sa bahay. O wag kang uminom ng soft drink. Di ba? Para lang ma-meet mo yung kunyari 20 pesos kada araw. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na tanggalin mo siya talaga entirely. Basta ang importante, ma-achieve mo yung 20 pesos. O minsan, meron kang kailangan na magmerienda, di ba? So, kung kaya mo i-avoid yung mga unnecessary mo na merienda, o doon mo kunin yung 20 pesos. So, kumbaga, nagke-create tayo ng habit para ma-plug natin yung mga potential na leaks na kung saan nagagastos natin yung pera. So, ngayon, syempre, kung lumalaki yan at pag nag-uusap tayo sa hapagkainan, di ba? Masasabi natin, tatay, medyo nakasave ako, hindi ako nagkape, hindi ako nagmerienda, o eto meron ako, di ba? Ngayon, i-share nila yung experience nila at yung iba namang mga membro ng pamilya pwedeng ganahan. So yan yung mga kumbaga para kahit tulad nga ng nasabi ko, no, itong pag-save disiplina ito. Kailangan tuloy-tuloy, di ba? Ngayon, anong gagawin natin dito sa pera na ito, di ba? Unang-una, lalo na ngayon na panahon ng tag-ulan, tulad nga nung advertisement, di ba? Usong-uso yung leptospirosis at saka dengue ngayon, di ba? So, itong pwedeng umpisahan natin na 20 pesos kada araw at magkano yung masisave natin na 7,300 ay magandang emergency money yan pag mayroong nagkasakit. Di ba? May bubunutin tayo. So yan ngayon yung kumbaga hindi life-changing yung 20 pesos na yan. But it's creating a habit. Correct. Di ba? So pag naramdaman natin yung kaginhawahan yan, pag may nagkasakit, may bubunutin, mas gaganahan tayo na ituloy yung challenge na yan. Baka nitong buwan na to, siguro the next 3 months, puro 20 pesos. Baka naman, next 3 months, hindi na 20, gawin na natin 50. Di ba? Hanggat makayanan mo na may itago ka. When it is no longer something that is left, but it is already automatic na maglalagay tayo ng pera. Yun ang gusto natin mangyari, hindi lang sa ating mga OFW, kung hindi sa kapamilya ng ating mga OFW, matuto tayo na mag-save para makatulong tayo, lalo na sa mga pangyayari ngayon na yung uncertainty. No? Talagang medyo malaki ang
nandito pa rin, ano? So ito ay magandang example, no? Uncertainty is no longer the exception. It has become the part of the environment in which businesses and people operate every day. Ngayon, para sa isang word lang yan, ang tawag dyan, perma-crisis. Parang permanent crisis na ito, especially sa nangyayari ngayon. Kaya ito ay isang magandang halimbawa kung paano natin kokombatin yung perma-crisis. Diba? Kailangan lagi tayong mag-prepare na makapag-impok para lagi tayong handa kung anuman ang aberya sa ating buhay. Diba? Nako, napakagandang advice yan. Talagang meron din ako i-add ko lang, no? So, kunyari minsan, for example, itong nakarang summer, no? Siguradong gagastos tayo ng kuryente niyan dahil mag-aircon tayo. Pwede natin sabihin, mga anak, kung gusto mo mag-aircon, magtabi kayo ng tig sa 10 piso para makapag-aircon tayo ngayong buwan na to. Diba? Halimbawa lang. O kaya yung mga tipong, maganda. o kaya tipong, gusto mo ng bagong cellphone, sige, mag-ano ka, kahit 20 pesos, ito tatapatan ko ng 40 pesos. Pagdating ng 2-3 buwan, bibilan na tayo ng cellphone. Diba? Oo. Maganda yan. Oo. Alam mo, ganyan din yung nitong linggo, inilabas ng ating BSP governor yung pera. Yung personal equity retirement account. No? Pinapakita din dyan na kung ako na empleyado, maglalagay ako hanggang 200,000. Yung employer, pwede rin maglagay ng correspondent na laki hanggang 200,000. Ngayon, sa empleyado, pwede kang magkaroon ng 5% na kumbaga credit sa income tax mo. May para kang tax shield na 5%. Ngayon, kung ikaw yung employer, meron kang 150%. Kung nag-contribute ng 200, so 150% yung tax credit mo dyan. So, kumbaga, parang sa sinabi mo, kumbaga sa bahay, tatapatan ko yan. Kung talagang gusto mo i-prepare yung retirement mo, tutulungan kita. So, pinapakita dito yung kahalagahan ng isang empleyado sa isang kumpanya. Yan. Kaya maganda yung example mo. Bigla akong naisip yung pera. Siguro sa mga susunod na episodes, pag-usapan natin yan para maintindihan ng ating mga mamayan. Ngayon, hindi kailangan ito ng mga employers lang, no? Or yung empleyado, kahit sino pwedeng magbukas ng pera. Ayan. Maganda yan. Antabayanan nyo yan, no? Next week. Sige, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.